biyaya nagpapabanal. Tapos kapag nagkakasala ka, na iwawala, na ibabalik sa pamamagitan ng sakramento. Tapos pinakita sa atin sa Rolyo 3 na dapat maging responsable tayo at aktibong kaanib ng simbahan. Dahil yun ang mga laiko. Ibig sabihin, ang laiko, hindi lang basta laiko siya na tinawag ko, laiko lang, hindi. Mayroong misyon yung laiko. Yung biyayang pagtulong, kinakailangan natin yan na maisakatuparan yung paghuhubog, yung actual grace kailangan natin para makareceive tayo ng lumakas yung loob natin para tumanggap ng sakramento, para kumilos. At higit sa lahat, kailangan natin ng biyayang pantulong para malagpasan yung mga sadlang sa kabanalan. Nasa Rolyo Gis na tayo ngayon. Eh, alam niyo na ngayon, kaya sinulat ko to, hindi leadership yung Rolyo Gis. Yung Rolyo Gis, leaders lang ang pamagatnan. Leaders saan? Saan? Leaders sa diba? Sarili. Pagbabago. Pagbabago, pwede. Pagbabago. Leaders. Leaders saan? Kristyano. Ha? Personal. Personal. Leaders bilang Kristyano. Leaders. Leaders. Leaders saan? Sa kapaligiran. Pagliligtas ng kapwa. Pagliligtas. Leader sa influensya. Influensya. Lahat naman Lahat tama naman ng kayo. leader, may Pero may influensya. tumpok yan. May maka-influensya ba? Ang pagpalagala. Pagdala ng kapwa sa Kristo. Pagdala ng kapwa kay Kristo. Pag-akay. Piety. Hindi pa ike, no? Hindi pa ike. Bakit? Leader sa sarili. Leader saan? Sa sarili. Yun, kabanalan. Leader saan? Panawagan na Ayun! Leader sa kabanalan. Ayun o, nakita nyo naman may connection, di ba? Alam nga naman yung Gis saka yung 5, hindi konektado. Konektado yan. Sa Laguna, leader. Taga-harvest ng Matamis na Lanzones. So, ang leaders na yan, hindi leaders yung hindi pinakikita dyan yung nature of work. Hindi. Sa lugar ninyo, hindi. Not the nature of work. Leaders kabanalan. Oo. Hindi pinakikita rito sa Rolyo Gis yung nature of work. Then, O hindi pinakikita sa Rolyo Gis yung how to work. Or organize. No, hindi yan. Hindi pinakikita sa Rolyo Gis yan. Pag binasa niyo yung outline, wala kayong mababasa tungkol sa... Kasi yung nature of work, sinabi na yun sa 8. Yung how to work, sa 11 pa yan. Sabihin. Ano yung Gis? puro sa kay Kristo yan. Ano yung Gis? Remember, yung 5 ang highlight ng first day. Ang Rolyo Gis ang highlight Ng ng second second day. Maganda yung 6, maganda yung 7, maganda yung 8, maganda yung 9. Pero ang pinaka-highlight yan yung Gis. Pero sa nangyayaring klase ngayon, ang highlight ito. 7. Hindi, dapat ito ang highlight. Highlight ng buong araw, yung Rolyo Gis. Pero hindi pinag-uusapan sa Rolyo Gis yung leadership. Hindi. Diyan tayo kung minsan nagkakaroon ng problema sa pagpapaliwanag ng Rolyo Gis. Yun nga, ang Rolyo Gis, tinutukoy sa kanya yung internal, yung what a Christian leader should be. Ano yung dapat sa isang Christian leader? Yun ang pinag-uusapan natin dito sa Rolyo Gis. Kaya ang Rolyo Gis hindi po pwedeng ibigay ng tao o ng isang Rodista na walang karakteristik
O hindi naman sinasabing na perfect na yung characteristic ng isang pagiging isang Kristiyano leader. Pero at least nagsusumikap na maisabuhay niya yung pagiging leader niya bilang Kristiyano. Ano yung dapat? Yan. Puntahan natin yung outline ngayon. Sa outline, yung introduction, pinag-uusapan dito ulit, di ba? Uulitin ulit nung magbibigay ng rolyo. Ito, dadaanan niya lahat yan. Kasi hindi maiintindihan ng candidate kung ano yung sasabihin mo eh. Kung hindi mo, or kung hindi mo naman kayang idagdag doon sa ano mo, sa rolyo mo, at least mayroong yung ang tawag natin Papiyaw. o yung magpapakilala, yung moderator, at least siya yung bago pumasok yung rollista, Siya muna magpapaliwanag. paliwanag niyo muna yan. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, Ang rektor ang magsasabi sa G's. Bago papasok yung G's. Kung hindi na kaya kasi 35 minutes. 35 minutes. Ang allotted time sa mag-roll ng G's. And yet, kailangan maging highlight yung roll ng G's. Sa loob ng 35 minutes, dapat highlight. Ma-inspire ng gusto yung mga candidate doon sa pagbibigay mo ng roll ng G's. So, ulitin yan. Hindi naman uulitin ng isa-isa kasi baka maubos din yung oras niya. Tatalon-talon lang. Pagkatapos nun, papasok na siya doon sa number 1, yung definition. I-define niya kung ano yung ibig sabihin ng leader. Ayun. Ano sa manual yun eh? Leader's machine. Hindi sinasabi rito sa ating ang leader na tinutukoy natin are those who with their person and conduct influence the thoughts and actions of others. They guide, they orient, and direct. Ulitin mo yun. Yung leaders ay sila yung mga mayroong ugali, Tutuwid. Nagtuturo. with their person and conduct influence the thoughts and actions of others. Ibig sabihin, hindi mo inuutusan yun kasi ang problema sa atin, pag leader, ayun, hindi mo uutusan. Ang sinasabi natin leader dito, i-influensyahan mo. Doon sa influensya mo, mapapasunod mo na hindi na kinakailangan utusan. Ano trabaho natin? They guide, they orient, ano yung orient? Yung sabihin, papaliwanagan. And direct. Ang unang-unang ini-influensyahan natin dito, hindi yung ibang tao. Ang unang-unang ini-influensyahan natin dito, yung kung saan tayo nakatanim, doon tayo mamumulaklak. Sabihin, kung saan tayo nandoon, dapat yun ang unang mong na-influensyahan. Bawa, pamilya. Hindi mo ma-influensyahan yung pamilya mo, hindi ka leader. Bata, matanda, asawa, Ayun. Diba? Yan, nakasulat sa manual, katrabaho, diba? kaibigan, kapamilya, o maging isa kasama sa kanilang Diyos. Ito pa yung isang definition ayon kay Pope Pius o Saint Pius X. Yung sabi, they must be mature Catholics. Ito rin ang pamantayan natin sa pagkuha ng candidate. Ito rin. They must be mature Catholics, convinced of their faith. Sabihin, talagang naniniwala siya, nananampalataya siya. Naalala niyo yung sinabi ni Monsignor Lo? Ito na parang May joke pa nga siya eh. Kumbinsido siya. Yung joke niya, yung ako ay Pilipino. Naalala niyo yun? Yung in-check na kumanta nung ako ay Pilipino. Pilipino daw ako. Diba? Dapat kumbinsido ka doon sa pinaniniwalaan mo. Ibig sabihin, wala kang pag-aalinlangan. Ayan na, solidly instructed in the ways of religion. Ibig sabihin, hindi mo man lubusang alam yung mga teolohiya, meron kang, may instruction ka about your religion. Ito yung pamantayan natin sa sincerely devoted to the Church and in particular to the Supreme Apostolic See and the Vicar of Christ on earth. Kasi may mga taong Katoliko pero hindi naniniwala sa Pope. Meron gano'n, di ba?
Gamit o kaya doon sa bishop, pero katoliko. Kaya kailangan ng kukunin daw, ang totoong leader daw, meron ito. Persons of genuine piety, of manly virtues, of clean habits, of a life so blameless that they may serve as an effective example to all. Ibig sabihin, ang leader ay isang ehemplo. Example. Kaya nakaka-influensya siya, kasama mo dyan sa ano yung connection yung passage na yan doon sa Bible nangyari sa buhay mo. Narinig nyo nang mag-share yung mga musulista. Shiner ba niya yung talagang reality, yung buhay, yung nangyayari doon sa paligid niya? O ipinaliwanag niya yung nakasulat doon sa ibang buhay? Hindi niya kasi ma-incorporate eh. Bakit? Kasi masama yung nangyayari doon sa buhay niya. Ay hindi niya mai-incorporate. Eh yun ang problema. Yan ang problema sa akin. Kaya dapat ang isang leader, alam niya yung reality. Kasi yung reality na yun, yung magiging magiging hindi stumbling block, hindi magiging stepping stone para lalo mong maisabuhay si Kristo. At ma-influensyahan mo yung kapwa mo, maisabuhay din niya si Kristo. Kasi kung hindi, para kang yung barking on a wrong tree. Para kang asong tahol ka ng tahol. Tapos, iba naman pala yung tinatakuan mo. Dapat, alam mo. Kaya, alam mo yung nangyayari. Bawa, alam mo yung nangyayari sa taong to. Sinabi niyo mo si Senyor Lian, di ba? Alam mo yung nangyayari. Ang isang leader dapat gano'n. Paano mo mababago kung hindi mo alam? Paano mo sasabihin sa tao, hoy, naligo ka. Hindi mo naman nakita kung naligo siya o hindi. Diba? So, ang isang leader dapat alam niya yung actual na sitwasyon para maging epektibo siya. Pangatlo, to have the initiative. Ano yung initiative? Pusa. Hindi na kailangan, meron kasi mga gano'n eh. Oy, gawin mo naman to. Palampusang palo. Ayan ang tawag sa atin. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin magtatrabaho ka ng solo. Ibig sabihin, makikipag-cooperate ka. Makikipag-cooperate ka rin sa amin. So, yun yung ibig sabihin ng initiative natin dito. Pagkatapos, merong disiplina. So, maganda to. Yung disiplina na to. Yung disiplina mo na, disiplina sa simbahan, sa Diyos, disiplina sa simbahan, disiplina roon sa ating mga spiritual director, sa hierarchy. Yun lang naman ang sinasabi kasi yung iba, pag sinabing leader na, hindi na marunong makinig at hindi na rin marunong sumunod. Yan ang nangyari sa atin sa konsilyo. Lahat naging leader. Kaya nagkanya-kanya na. Hindi na marunong sumunod, hindi na marunong sumalima. Okay? Pang-apat, ability to risk. Yung sa Tagalog yun. Handang makipagsapalaran. Makipagsapalaran. Para kasi ano yan, si Superman. Handa kang makipagsapalaran. Kasi kung minsan meron tayong ginagawa na maraming kumukontra na para bang, kinokontra nyo naman eh. Ayoko na. Hindi ka leader, no? Pag wala ka na ng gana. Pag ang lahat, paano pag lahat kalaban mo na, anong gagawin mo? Ayoko na. Kasama ka na lang sa Hindi ka leader. Napatunayan lang na hindi ka leader. Kasi ang isang leader, meron siyang kakayahan, meron siyang ability to risk. Kahit na binobomba na yan. Diba? Si MacArthur hindi sumuko. Umalis lang. Pero babalik siya. Diba? Bumalik naman. Diba? Ayun. Ano pa? Ito, pwede kayong magbigay ng konting dibensya nito. Maliit na dibensya lang. Halimbawa, yung yung diba, may problema sa lugar. Marami kayong mga dyan. Basta't yung may kinalaman nyo sa buhay nyo. Empathy.
Ayun, may empathy. Ano sa Tagalog? Ayun, Makiramay. Sabihin ng empathy, pakikiramay. Handang makiramay. Ibig sabihin, sympathy and compassion. Ito ang kailangan ng leader. Kailangan ilagay mo yung sarili mo, kung ikaw yung taong gano'n, ano ang magiging reaction mo? Bawa, kung kadalasan nyo sa namatay, tayo, mabilis tayo magsalto sa Pakikira. oo. Ganyan talaga buhay. Ganyan natin sabihin yan. Ganyan talaga yan. Grader lang yan. Oo. Mabilis yan. Ano yan, kinuha na ni Lord yan. Ang daling sabihin yan. Pero pag ikaw na yung nando doon, pag sinabi sa'yo, ganyan talaga buhay, paano magiging ganyan ang buhay? Namatayan ako. Dapat ilagay mo yung... iniwan. Di ba? Dapat ilagay mo yung sarili mo sa kanya. Kasi hindi ka mas maganda na, halimbawa yun, yung example na nga natin sa namatayan, mas maganda na hindi ka na magsalita sa kanya. Kasi habang nagsasalita ka roon sa may problema, Lalong mabigat. lalong bumibigat yun. Ang leader ganun naiintindihan niya kasi lalagay niya yung sarili niya doon sa kalagayan ng kanyang kasama. Sa sitwasyon ng kanyang kasama. Handang Diba? Ang ganda Ang niya siya. empathy Ano sa yung inyo. Kaya pala nung mamatay nanay ko, lahat kayo leader ha. Wala nagsalita. Wala nagsalita. Si Father pa nagsalita. Wala nagsalita. To have generosity, pangilan na yun. Generous. Maging mapagbigay. Magbigay. Mapagbigay. Ano yung ibig natin sabihin doon sa mapagbigay? Yung handa natin ibigay ng buong buo, yung sarili natin kay Kristo. Hindi yung generous kasi malaking magbigay. Lalo na sa paklase, sagot ko ang isang John. Wow, generous! Sagot ko ang house. May kilala ko niya, tiga Novaliches. Wala siyang pambayad kasi sa kanya na ito kayo pambayad sa house. Sinanla niya yung kotse niya. Maipakita niya lang na generous siya. Hindi yun yung gusto natin sabihin. Gusto natin sabihin doon sa generous, yung kaya niyang magbigay o ibigay yung kanyang buong sarili sa Diyos. Yung kanyang lakas, yung kanyang katangian, lahat ng kakayanan niya. Kaya nagiging halimbawa siya noong mga... Yun, nakaka-influensya rin siya. No? Bakit yung taong yung nagagawa yun? Diba? Minsan nasasabi natin yung ganun. At kaya niyang gawin yun. Kasi binibigay niya yung sarili niya sa akin. Hindi dahil sa magaling siya, kundi dahil tinulungan siya ng Diyos. Lahat yun sa nakasentro lagi yun sa biyaya ng Diyos. Ang ilan na? Pagkaroon ng sapat na kaalaman. Competence and professional responsibility. Ayan. Ito yung sinasabi natin. Pag meron kang trabaho, pag meron iniatang sa iyong trabaho, dapat ikaw yung responsible doon. Pangatawanan mo. Ano yung Tagalog niya? Living responsible. Responsable. Responsible. Responsible. Kasi kung hindi, yung pagiging responsible kasi, diyan mo makikita yung yung kung doon sa kapwa hindi ka responsable, lalo pa kay Kristo. Kaya makikita mo yung pamantayan mo sa leader mo sa kanyang yung trabaho yung binigay mo sa kanya. Possible bonus. Diba? Kaya nagkaganito yung Pilipinas, dahil sa yung boto niya, hindi siya responsable sa boto niya. Yun lang pala nga natin, ilang buwan na. Nawala na yung Nawala. Nag-abroad na. Nag-abroad na yung tagakuha ng palaka. Ayun. Tapos tayo sa natural qualities. Doon mo siya ngayon sumasali sa Natural quality. Bible study ngayon. Supernatural. Yan. Ang supernatural qualities, alam natin ang supernatural qualities. Ito yung katangian na binibigay ng Diyos. Kasi yung natural, halos lahat ng tao meron. Diba? Kaya lang hindi ginagamit. Pero para magamit siya ng maayos, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kaya, kailangan, yung pananampalataya natin, una, ay buhay. Ano yung ibig sabihin ng buhay na pananampalataya o yung living faith? Sabihin ng living faith,
yung pananampalataya mo hindi stagnant. At any time, at any day, nakikita sa iyo yung pananampalataya mo. Paano yun? Diba pinag-uusapan natin yun sa katisismo? Diba? Nakikita yun doon sa buhay mo mismo yung pananampalataya. Yun ang buhay na pananampalataya. Hindi naman yung kasi yung iba kasi, yung exaggerated, yung living faith nila, exaggerated na wala na sa daigdig. Meron ganun eh. Yung kung magnalamit, kung magsalita, kung kumilos, kala mo hindi na siya nakatira sa tila tayo magaling. Nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng tao. Tagumpay sa kabila ng kanyang dinaranas na kabiguan. Yung pag-asa kasi na yung ginagawa natin, hindi natin gawa, hindi gawa ng Diyos. Kapag lahat na ng pag-asa na mayroon tayo, nagpumalya, yung pag-asa na yun hindi mawawala. Yung pag-asa na ito'y galing sa Diyos. Ito'y nagmumula sa Diyos. Kaya ito man ay pumalya, ito man ay magtagumpay dahil doon sa kakayanan natin, o pumalya dahil doon sa kahinaan natin, hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Kasi pag nawala na lahat ng pag-asa, di ba sinasabi na natin yan, mawawala ang lahat ng pag-asa. Kasi yung mga magulang na inaasahan, mawawala yan. Paano pag nawala na? Diba? Pero kung ang pag-asa mo si Kristo, mawala man lahat. Diba? Mawala man lahat, andun pa rin yung pag-asa mo. Dahil andun pa rin si Kristo. Yung pag-ibig, ito pinag-usapan na to sa Rolyo 8, pero sinabi lang ni St. Paul dito, ito na lang i-quote ko lang sinabi ni St. Paul, love is patient. Patient. Ano yung isip ng patient? Maintindihan. Mapagpigil. Kind. Ano yung kind? Kind. Pag-iinam. Kind. Kain. Kinikain. Kabutihan. Di ba, meron tayong expression, uy, ang kind mo naman. O, yun. Kabaitan. Ano, kind. Matigisi. Not jealous. Hindi inggitero. Hindi na nanagirik. Hiro yung hindi na nanagirik. Not conceited or proud. Hindi mayabang. Not rude or selfish. Ano yung selfish? Makasarili. Hindi Selfish. Tahong. Talaba. Selfish. Sabihin. Madamot. Ayan. Makasarili. Not prone to anger. Sino lagi ganit dito? Ikaw. Laging galit. Yan. Hindi rason yung tumatanda. Oh. Ayan. Love does not Broke. over Over. injuries. Hindi siya natutuwa kung nasasaktan yung iba. Di ba lalo yung kaaway, mabuti ka, karma yan. Hindi pa yan, karma yan. Di ba? Di ba? Ulang pa yan. Sabing ganon, ang pag-ibig daw, hindi natutuwa sa ganon. Di ba? Naranasan ko ba yun? Nakaaway ba kayo? Does not rejoice in what is wrong. Hindi siya natutuwa sa mali. Sama-sama. Sa masama. Diba? Alala kayo mag-isip na isa. But rejoices with the truth. Diba? Kundi, natutuwa siya sa katotohanan. Yan daw ang pag-ibig o charity. Diba? Yung charity, alam na natin ito. Meron tayong Caritas Manila. Sa Kastila, Caridad. Sa Caritas, sa Latin. Diba? Sabi sa Catechism of the Catholic Church, ito sabi niya, fruit of the Spirit and fullness of the law, charity keeps the commandment of God and His Christ. Abide in my love if you keep my commandments, and you will abide in my love. Natili kayo sa pag-ibig ko kung tinutupad ninyo ang aking utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Diba? Yung pag-ibig kasi, kaya charity yun. Alam na natin yung diba pinag-usapan na natin. Yung
charity, hindi lang yung nararamdaman. Hindi yung charity. Hindi love yun. Yung charity, hindi lang yung nararamdaman kung hindi yung handa mong ibigay ang iyong sarili. Diba? Pag nagmamahal ka, gano'n. Diba? Pag nanonood ka ng mga teleserye, diba? Ayan na! Nadadala ka na ilalagay mo sa kala mo, ikaw si Darna. Okay? Diba? Na ilalagay mo yung sarili mo ron. Hindi gano'n. Kung hindi yung ibinibigay mo yung iyong sarili. Diba? May kasawa ka, sister. May kasawa ka. Yung binigay mo yung iyong sarili. Hindi yung iniisip mo, yung sinasabi mo, yung buong sarili mo na ipinaubaya mo sa kanya na bahala na kung ano yung magiging buhay ko bukas. Kahihinat na ng buhay ko. Ang importante, wow, nakasama ilahi. Gusto daw... Kaya sabing gano'n sa Matthew, those who serve his brothers will inherit the kingdom prepared for them from the creation of the world. Yung naglilingkod, kasi yung charity is paglilingkod sa kapwa. Ano man, Pagbibigay sa isa. Pangalawa, ano pa, pangilan na yun? Kababaang loob. Ang kababaang loob, ito yung isang kondisyon na iniisip, kaya ang ibig sabihin na ng kababaang loob yung ginagawa natin, hindi dahil dun sa kaya natin gawin. Hindi yung kababaan loob. Ibig sabihin ng kababaan loob, yung lahat ng bagay na meron tayo, hindi sa atin galing. Lahat ng talentong meron tayo, hindi sa atin, kundi galing sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, magbumukha ka ng tanga. Hindi yon yung humility. Kasi meron ka, hindi naman pala sa akin galing eh. Lulubo ka. Hindi yun yung humility, tanga yun. Hindi humility yun. Ang talagang humility, siyempre, tinatanggap mo galing sa Diyos, yung talento mo. Pero, ginagamit mo yung talento na yon na ibinigay sa iyo ng Diyos sa kapakanan ng iyong kapwa. Ibig sabihin, hindi humility yung, hindi na nga ako magsasalita, hayaan ko na lang sila. Kung alam mo naman yung pinag-uusapan, hindi humility yun. Kasi ang humility is, the same time, you recognize na biyaya ng Diyos, at the same time, ginagamit mo yung biyaya ng Diyos na yun. Para makatulong dun sa kapwa. Kasi may mga tao na siyempre, di ba? Marami naman doon, lalo na sa kusilista. Mayayabang. Alam mo, sila na yung pinakamagaling sa lahat. Dapat nga kaya nga kasama yung responsibility kung ano yung talent na meron ka, dapat. Diba? Binigay sa'yo ng Diyos yung maging responsable ka. Yung talento na binigay yung sampung yung sabi gano'n sa Ebanghelyo, 10 kayamanang pila. Binaon sa lupa, 10 ba yun? Binaon sa lupa. Kasi madamot kasi yung may-ari, kaya mamaya ay magkulang, malugi, patay ako. Yun. Tinago niya, nagalit sa kanya. Dapat dilagay nila sa bago, kumita pa. Kasi ibig sabihin hindi siya responsible. Meron na siya, hindi humility yun. Ang humility is, ginagamit mo yung talent na binigay sa ng Diyos sa ikabubuti ng kapwa. Tapos na, yung supernatural qualities. And lastly, yung unang summarization. Ano ba yung Christian leader? Ang Christian leader, pinagsama yung natural at yung supernatural. Ang Christian leaders, ginagamit niya yung talento niya sa ikabubuti ng kapwa, kahit anong sitwasyon sa buhay, para lumaganap yung kaharian ng Diyos. Ang Christian leader, yung mayroong resources, na para bang ang lahat ng mga bagay nakasalalay sa kanya. Pero pag tinanong mo siya, ang lahat ng mga bagay nakasalalay sa Diyos. Kasi responsable siya. Nakikita mo, kumikilo siya, para bang siya na lang yung gagawa nun. Pero tanungin mo siya, ang sasabihin niya sa'yo, lahat ng bagay nakasalalay sa Diyos, hindi sa akin. Pero patuloy siya na kumikilos. Ang isang Kristiyanong leader, yung Ebanghelyo na nababasa natin araw-araw, hindi lang nababasa kung hindi isinasabuhay sa isang
ano yung radical manner, ano yung radical, sa Tagalog yung radical. Matuwid ang pagbabago. Tuwiran, talagang radical, sigido. Talagang sinasabuhay niya yun. Walang pero-pero. Diba? Walang pero-pero, basta sinabing ebanghelyo, sinasabuhay niya. Ang isang Christian leader hindi labas sa daigdig. Kung hindi ang isang Christian leader nakikisalamuha sa daigdig. Ibig sabihin, hindi para makuha niya yung daigdig. Kung hindi nakikisalamuha siya sa daigdig, para makuha niya yung daigdig papunta kay Kristo. At sabi ng isa, hindi pa ako marunong magnakaw. Nanakaw pa lang. Sabi ng isa, tapos na akong magnakaw. Sabi naman ng isa, Wala na kayo mananakaw. tawag mo. Naubos na. Naubos na. Diba? So, hindi gano'n lang, kasi solo-solo yun. Hindi dapat na maging battering ram yung nag-iisa. Hindi, ang Kristiyano hindi pwedeng mag-isa. Kasi pag nag-isa na ang Kristiyano, hindi na Kristiyano yun. Wala na kami bago. Jumpy, buwan ng Ano daigdig. na? Oo. Sarili. Nag-iisa. Sino ba ang Kristiyano leader? Tapos na yun. So, kung gano'n ang karakteristik ng isang leader, madadala niya yung daigdig papunta sa kanya. Sa kanya ba? Kay Kristo. Kay Kristo. Kung gano'n ang ugali ng isang leader, leader saan siya? Leader sa Leader. Banala. Hindi leader-lideran sa barangay. Hindi leader sa campaign manager. Leader sa kabanalan. Miski yung kandidato may influensya mo. Pero matitigas na mukha nung hindi naman influensya. Meron pa rin madadala. Meron pa naman pag-asa. Ikaw madadala no? Oo. Bibigyan ng pera. So yun yung rolyo ng Jesus. rolyo si leader. Hindi tungkol sa paano magtrabaho o mag-organize, hindi tungkol sa kung paano yung dapat gawin, kung hindi ang rolyo G's ay para sa kay Kristo. karakteristik yung dapat ugaliin ng isang leader. Yung karakteristik ng isang leader. So siya yung magiging highlight. May mga insert dyan dito na pwede kang magbigay ng bidensya. Pero hindi naman mahaba. Yung experience mo lang kung paano mong naisabuhay si Kristo. So dahil dyan sa rolyo na yan, may enlighten yun. Alam nyo, merong na-enlighten dito yung Pabulyaw, kaya sumama yan. Na-enlighten yan kasi binanatan ko sila ng one time na pumunta kami sa Pabulyaw. Gabi yun. Nirolyo ko yan. Hindi alam, rologist na pala yung tinitirada ko. Hindi nila alam, rologist kasi nakikipag-away sila sa obispo nila eh. Binanatan ko sila, nirolyo ko yung G's. Umait sila. Ngayon, nagpapakampon sa lifestyle na nila. Pero meron pa rin sariling intention. Anyway, hindi mo matatanggal yun. Unti-unti siguro mo. Okay, meron kayo tanong? Kaya unless talaga na hindi mo talaga may sa buhay. Alam Alam may mo, tanong sa likod eh. Ako ba isang leader? Yun yung last. Yung parang graceful exit mo na yun. Pwede na itanong. Ikaw ang magtatanong. Ikaw na yun. Pwede ka magtanong kasi nagbigay ka naman bibensya eh. Ano na yung graceful exit mo na yun. Right, Sasabihin mo na sa candidate na kayo ba, ako ba leader, kayo ba leader. Pwede mo na sabihin yun. Oo naman, leader. Kaya nga kayo nandito eh. Yun yung challenge dun sa hindi nyo palang nadidiscover. Pero hindi tayo dito sa sarili. Kundi Ayun dito na. tayo kay Kristo. ano na yun, pa-exit ka na. Kayo na yung magiging. Parang challenge Kasi yung na sa pwedeng akin. sabihin sila ng Challenge. leader. So, So sa Sunday, wala tayo. wala tayo. Sa susunod, March Okay. 7, ano tayo? Kasi nasa Tagaytay eh. 27, 28. Oo, sasagutin ko. May dakila ka na nga eh. Ano ba yung ibig sabihin niya rin sa dakilang mga ano nga yung ibig sabihin ng dakilang mga Pag gano'n ang tanong,
Tanungin nyo rin. Pinaka. O sige, huwag natin tanggalin yung ano. Dakilang Pinaka-hangarin mo. Huwag natin tanggalin. Pero paliwanag nyo bakit dakilang hangarin. Pinaka. Pinaka-the best na hangarin mo sa buhay. Pinaka. Bakit? Para sa akin si Kristo lang ang pinaka may dakilang hangarin talaga. Ang tao meron lang hangarin lang. Bakit? Babalik nyo lang yung isa ko. Yun, Bakit ano. nga gusto mo may dakila? Bakit gusto mo yung may dakila? Ano ba yung para sa iyo yung dakila hangarin? O pag ang sinagot no, kung ano-ano na, hindi niya naiintindihan. Hindi tinatanong. Hindi talaga. Kasi kahit na ano paliwanag ko, wala eh. It should be. Iba-iba na sinasabi mo. Baka ikaw gusto mo pinaka-dakilang tanga. Eh, yung sa dakila ka. Grabe. Masasabi mo siya ng ganyan, diba? Buti nga, Pangalan niya kasi buti Dakila. nga tinulungan ako ng isang pali kasi nag-video na ako eh. Naliligil ka na magpaliwanag. Hindi, kasi ano eh, parang pinatunan ko kasi yung ano niya. Sa Kastila, punta ka lang sa Kastila. Ang pamagatunan roon mo sa Kastila. Yung yes. Ideal. Takbuhan na kanyang kakawalitan. Yan ang pamagat niya sa Kastila. Low idea. Lo ideal. Ano sa Tagalog? Diya. Lokia, mababang ano, lo. Ibig sabihin lo. Go! Hindi yung low. Ano Hindi ba yan? naman low. Ano naman yung low? Ay, medium. Ano? Espanyol ba yan? Espanyol. Espanyol. Lo ideal. Pinaka. Pinaka. Ang hangarin. Hangari. Kasi dyan, hangari. Hindi yung loang. Ang hangarin. Ngayon. Go. Asan yung dakila? Doon sa Kastila. Saan mo nakuha yung dakila? Walay. Dakila ka. Mali. Walay. Diba? Sa Kastila, no? Siguro ang nagbigay siguro dakilang hangarin yung ano lang. Hindi, nagkaroon nga ng mistranslation eh. Nagkamali yung translation sa English. Kaya nga yung Pagkatapos Lanzones, nung ma-translate sa English, mali. Tapos translate sa Tagalog. Lalong nagkandaloko-loko. Kaya nadagdagan na nagdagdagan yung ano pa yung ubas naging Lanzones. yung Sa Australia siya. ano ba yung isang rolyo yung Kristiyano hindi. Kaya pag nag-roll yun ng uno, maalisin na yung dakila. Gumagawa. Wala na Ayan. question. Ayan mo ha, Kristiyano gumagawa. Ngawa Sa na English, Christian in action. Christian in action. Singular. Diba? Singular. Diba? Singular yan. Kristiyanong gumagawa. Ikaw ang gagawa. Wala kang pakialam sa iba. Ikaw lang. Sa Kastila, Kristiyandad and action. Ayan. Community. Christian community in action. Paano ngayon yun? Madami yung community yun eh. Diba? Komunidad. Kaya nung i-translate sa English, Christianity in action, tapos isinalin sa Tagalog, Kristiyanong gumagawa, nawala yung word na Christian dad. Yung Christian community. Mali. Mali talaga. Diba? Kaya nagkandaloko-loko na. Ngayon, sinabi mo ngayon, ito po kasi yung natin sa Kastila, paniniwalaan ka ba? Hindi! Yan ang original. Sabihin sa'yo. Asan mo pirma ng obispo dyan? Ano yung asan mo yung pirma ng Diyan na obispo ako dyan? nakauban, diyan na ako. Nakauban eh. Yan. 16 ako po sa Pero pag pinilit nyo, huwag nyo lang ipilit. Hayaan mo lang kasi Gigigil ka lang. away lang kayo. Away lang kayo. Aaway lang kayo eh. Ganyan-ganyan ako inaway eh. Meron na nakausap kailan lang eh. Dahan-dahan. Kailan lang, meron ako nakausap, sabi gano'n, dapat kayo mga leader, di ba? Dapat kayo yung nagpapasimuno ng anong sinabi, kung anong mga ano. Di, ako naman kasi hindi na ako nasasaktan ngayon pag kasi naunawaan ko naunawaan ko kasi. Hindi, naunawaan ko na kasi yung kalalagayan nila eh.
Bakit Mahirap nagkaroon ng paliwanagan. ulo si Brother Paul? Mahirap silang paliwanagan. Baka siya ba? Yung kasi, hindi. Mahirap Ano, paliwanagan. ang ano ko na kinakaturan ko na lang, ako kaya ako madaling natuto, madaling nakaintindi kasi nagpasakop muna ako. At inintindi ko kung ano yung nasa loob. Eh pero po, ngayon, Pag meron ka kasi prejudice, kasit na yun eh. Oo, mga ano lang yan, ganyan na. Pag meron ng gano'n, hindi na magbubukas yun. Hindi na magbubukas. Laging sarado yun. Magbubukas lang yung bendisyonan mo. Sumalangit, tawangin, kaluluwa. Kakaladuan yun. Eh, dyan nga ang Hindi na aming palangka. Pero kailangan Ano may palangka? Nasaan ba? Palangka nyo. Wala niya palangka, officer. Kaya nga Now I nominate Sige. Uy, huwag ba magturo? to nominate. The nomination is open. Dapat magkaroon talaga tayo ng palangka, Oo, dapat may officer. officer. Kasi wala na naman si, ano eh, si Alejandria eh. Ay, Alejandria, si Victoriano. Victoriano. Tama yun. Sige, ako na lang ang palangka officer. Kasi ang gagawin doon sa palangka, kunyari ngayon, sulat kang palangka. Yung palangka mo para sa next week, hindi ako maninigarilyo mula ngayon hanggang Agis. Sulat mo yon. Bibigay mo yon. Kung pag sinulat mo yon, titinan ngayon sa evaluation, nakatupad ka ba, Kasi sister? alam Hindi ka ba mo nakapalangka? na Brother Jody, Hindi naman yung gano'n. metropolitan encounter natin, hiningi ko ng palangka sa Davao at saka doon sa Bukidnon. Magdasal kayo para sa tagumpay niyo. Hindi naman siguro paligarilyo lang na pala. Hindi naman. Ibig sabihin yung hindi mo Halimbawa lang. ganito yun. Yung maganda kasi ipalangka yung lagi mong ginagawa. Halimbawa, Bigyan na ng sample. Yan si Father Paul. Nakasalanan. Kaya halimbawa yung lagi kong ginagawa araw-araw ko yung pupukpuk. Yung pwede yun. malaki ka dahil hindi mo na pupukain ang iyong kamay. Sige. Pero gagawin ninyo, pag isinulat ko rito, mga pangalan ninyo, is ano palangka mo. Oo, ganon. Ano palangka? Parang isang lang po. Salamin mo ba kung ako lang mo? Kunyari, gusto mo palangka, prayer. Ayan na, ayan na. Kanino to? Kakanchay. Ang naging problema lang kasi kay brother, kay brother, yung palangka officer natin, hindi niya alam ang gagawin. Sacrifice. Kasi ba't mo ba kasi? Pagkatapos, nung inilagay natin, Ito naman kasi parang... nung inilagay natin, palangka officer ka. Sabi niya, ano ba gagawin ko? Bahala ka, palangka officer ka. Paano na wala? Kinuha ko lang. Kaya pinagalitan pa, kinuha ko. Hindi mo pala. Hindi ka pala nagtanong. Hindi na lang umalik. Baka siya pa magsasapin kung halimbawa Kala niya, kapag hindi nagawa, siya gagawa. Kasi di ba ganun sa klase? Kasi pagkakulang gawa siya, tagagawa ng Oo, sa klase kasi naging practice yun eh. Pag walang tao sa chapel, ikaw yung magbabantay sa chapel. At saka sumulat na sumulat, pare-pareho. Diba? Yun ang magkakamali ron eh. Hindi dapat ipaliwanag ulit yung palangka mo. Ano yung palangka? Diba, pinaliwanag ni Monsignor ano yun, Lo? Tatlo yun, yung prayer, sacrifice, acts of mercy. Tama yun. Yun ang sikreto lang yung kaklase. Teka, yung asay mong gaba, pero may gaba. Ito, simple-simple pala yung sinabi ni St. Francis of Assisi. Pinag-usapan na natin to. Sabi ni St. Francis of Assisi, Make me channel of your peace. Pero naka-CD niyan eh. Ayan o. Gawin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan. Saan man? Kapag hasikin mo ako ng kapayapaan, saan man may alita. Ibig sabihin, ano gagawin mo? Peacemaker. Peacemaker. Ayan. Referee. Ayan. Palangka yan. Ano ko yan? Talaga, totoo yan. Ayan. Ng pananampalataya saan man may alinlangan. O yan, pananampalataya. Kung pag meron ka nagawa ganyan, palangka yan. Ng pag-asa saan man Walang pag-asa. ganun din. May alinlangan. Ay, hindi. Walang pag-asa. Ng liwanag saan man may kadiliman. Ng tuwa saan man may kalungkutan. Yan, mga palangka yan, mga simple palangka yan. Pwede mo i-offer yan. Ito pa,